linggo lang matapos ibunyag ng The Correspondence na may kinalaman pala ang Spratly Islands sa mga anomalyang yumayanig ngayon sa pamahalaan. Sabi niya, June, you moderate your greed. Naglabasan na ang maraming balita tungkol dito. Lahat ng tao gusto malaman ang totoo. Sa Spratlys nga ba nagmula ang lahat ng questionableng proyektong iniimbestigahan ngayon ng Senado, gaya ng North Rail, South Rail at ZTE na tadtad daw ng patong at korupsyon? Totoo nga ba ang hinala ng ilan? Nakapalit ng 8 bilyong dolyar na pautang mula sa China ay ang pagpayag natin na makapasok ang China hindi lang sa mga pinagtatalo ng Spratlys kundi pati teritoryong malinaw namang sa atin. Para sa isang bansa, ang pagkakaroon ng teritoryo ay pagkakaroon ng kayamanan at kapangyarihan. Ilang gera na ang pumutok, ilang buhay na ang binuwis sa ngalan ng sariling lupa. Pero ngayon, bakit meron tayong kahati sa lupang inaangkin natin? Lumabag ba sa batas ang isang kasunduang pinasukan natin kasama ang China at Vietnam? Ano nga ba ang naging kapalit nito? Magandang gabi, ako si Ricky Carandang. Ito ang The Correspondence. Mula sa himpapawid, walang kakaiba sa mga Spratly Islands, maliban na lang sa kaaya-aya nilang ganda. Parang mga islang bakasyunan lang ang itsura ng Spratlys. Isang daang isla ng puting buhangin na papagitnaan ng malinaw na asul ng South China Sea. Pero walang mga angahas mamasyal sa mga islang ito dahil ang sasalubong sayo ay ang sandatahang lakas ng 6 na bansang nag-aagawan para sa pag-aari ng Spratly Islands. Isa ang Pilipinas sa mga bansang umaangkin sa Spratlys kasama ang Vietnam, China, Malaysia, Brunei at Taiwan. Noong 1956, inangkin ng Pilipinong si Tomas Cloma ang ilang isla ng Spratlys. Pinangalanan niya itong mga Kalayaan Islands. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, napaigting ng Pilipinas ang hawak natin sa Kalayaan. Siya ang nagpadala ng mga unang sundalong magbabantay doon. At noong 1978, formal niyang dineklara ang Kalayaan bilang munisipyo ng Palawan. Marami pa rin naninirahan doon hanggang ngayon. Langis ang target ng mga bansang nag-aagawan sa pag-aari ng Spratlys. Posible raw umabot ang 200 milyong bariles ng langis ang matatagpuan sa ilalim nito. 200 billion barrels of oil ang nandiyan sa may Spratlys area. 200 billion barrels of oil times $100 per barrel ay mga $20 trillion. Mahirap bilangin yan. March 14 taong 2005, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsanig puwersa ang mga bansang China, Pilipinas at Vietnam. Pumirma sila ng kasunduan para sa sabay na maghanap ng langis sa Spratlys. Makikilala ang kasunduang ito bilang Joint Marine Seismic Undertaking, JMSU. Sa kopya ng JMSU na nakuha ng The Correspondence, pwedeng maghanap ng langis ang grupo sa loob ng Spratlys at iba pang bahagi ng South China Sea. Mahigit 100,000 kilometro kwadrado ang sakop ng area nila. Seismic study din ang tawag sa gagawin nilang pananaliksik o ang paggamit ng sound waves para matukoy ang kinalalagyan ng langis sa ilalim ng dagat. Hindi maghuhukay kaya hindi makakasira sa karagatan. Pilipinas. Si Ed Manyalak, dating presidente ng Philippine National Oil Company, ang pumirma para sa gobyerno ng Pilipinas. I think that exploration and finding new oil reserves in the country by increasing our exploration activity will actually lead to the betterment of our economy, of our economic life, and eventually to our people, will benefit the people. Yun din ang pananaw ni dating House Speaker Jose De Venecia na umaming ideya niya ang pagkakaroon ng ganitong klaseng kooperasyon sa Spratlys. Mine is a common-sensical, practical solution. To avoid conflict. To avoid conflict at madidevelop natin to convert an area of conflict and possible war into an area of development and peace. And at the same time, a potential oil and gas field for all of us. Kaysa nga naman daw habang buhay na pag-aawayan lang ang Spratlys, bakit hindi na lang pakinabangan ng lahat? Yes, maghahati-hati. Kung may tumamang langis, kung tumamang langis ang Vietnam, di kasosyo tayo. Kung tumamang langis ang China doon sa Spratlys, di kasosyo tayo.
Kung tumama ang langis naman ng Pilipinas, di kasosyo rin sila. Ayon kay Attorney Harry Roque, maganda nga sana ang ideya ng proyektong ito. Ang problema ay masyadong malaki at makapangyarihan ang pinili nating kasosyo. Tingin ko human experience naman yan na kapag ikaw merong kakaibang lakas at kaya mong paalisin yung mga kasama mo sa paghahanap ng tanging yaman, gagawin at gagawin mo yan, lalong-lalo na kung ikaw ay isang bansa gaya ng China na uhaw para sa langis. Bukod pa dito, lumabas din na maraming paglabag ng kasunduan sa mismo nating saligang batas. Sinasabi ng ating saligang batas na the power to explore natural resources belongs to the state. The state, of course, can enter into partnerships, but it will have to be with Filipino corporations. Sa kaso ng JMSU, ang kapirmahan ng Pilipinas ay ang China National Oil Company para sa bansang China at ang Petro Vietnam para sa Vietnam. Magiging legal sana ito kung ipinaalam ito ng Pangulo ng Bansa sa Kongreso. Pero hindi ito ginawa ni Pangulong Arroyo. Nabalitaan na lang ito ng Kongreso at Senado nang pirmado na ang kasunduan. Ang isa pang tanong ng mga tao sa JMSU, kung totoong patas ang kasunduang ito, bakit halos 80% ng sakop niya ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas? Pati yung tubig na walang kaduda-duda na pag-aari ng Pilipinas ay pinayagan natin silang pumasok. Para bagang pinayagan na natin ng mga Chino at mga Vietnamese na magbungkal sa ating lupa para maghanap ng ginto, no? Walang pagkakaiba yan sa pagpayag natin sa kanilang pumasok at sila nang maghanap, no? Kaya talaga nakakaabala itong kontratang ito, no? Dahil bagamat sinasabi nila na this is a means by which to achieve a peaceful resolution of the dispute, ang aking problema lang dyan, hindi lang peaceful resolution ang gusto nila dahil pati yung teritoryo na sa atin na talaga ay ibinibigay nila sa mga dayuhan. Banat ni JDV sa mga bumabatikos dito, masyado silang mapaghinala. Kaya itong Pilipinas, kawawa tayo kasi we have such small provincial minds at saka walang vision. Kung sasabihin nila, sell out ito, sovereign ito, treason ito, di wala na mangyayari. Ayon sa dating speaker, isa lang naman ang kailangan natin gawin para mapakinabangan ang Spratly Islands. Isantabi muna natin ang karapatan natin sa mga islang ito para mapapasok ang ibang pwedeng tumulong sa atin. Hindi natin kailangan i-give up yung claim natin. Just shelve it temporarily. China, shelve it temporarily yung kanilang Chinese claim. Yung Vietnam, shelve temporarily yung kanilang Vietnamese claim. Bagay na hindi matanggap ng ilan. Who are you to cede the sovereignty of the Philippines without concurrence with the Senate? Hindi kinukwento yung katotohanan dito sa usaping ito. And there's an attempt to confuse the matter. Pero nanindigan ng mga nasa likod ng JMSU, malinis daw ang kasunduan, walang nilabag na batas. Hindi naman ito a treaty. It's not a treaty. So, hindi kailangan ito sa Kongreso? Hindi kailangan ito sa Kongreso. This is just a seismic agreement. This is just a scientific agreement. Sa akin, invento na lang yung distinction na yun eh. Kasi nakalagay sa batas, exploration, utilization, and development of natural resources. So maghahanap ngayon ng ideya, ng label, para masabing hindi ito sakop noong regulasyon sa ating constitution. And the way to do it is to say, well, this is not exploration, this is actually pre-exploration. Pero wala kang makikitang artikulo ni website na magsasabing may pagkakaiba pa ang mga ito. Ang seismic survey na ginagawa ng JMSU sa Spratlys ay ganap na bahagi ng eksplorasyon. Technically, as an oil man, as an oil explorationist, yeah, you're exploring. That's part of the exploration process. At saklaw na ang eksplorasyon ng saligang batas. Nagkamali lang ba ng salitang ginamit ang mga sumulat ng JMSU o may tangka talagang panlilin lang para di maparusahan sa ilalim ng batas? Pagka kami dumadaan dyan, hindi ako kami nakadikit doon sa area na yan. Dahil minsan, may binarag na dyan eh. Dyan ang isla, binarag. Itakbuhan na kami.
May dalawang sources ang ABS-CBN na nagsabing ang pagbibigay daw sa China ng karapatan na maghanap ng langis sa Spratly Islands at sa Palawan ay hininging kapalit ng China sa bilyong-bilyong dolyar na pinangakong ipapautang sa atin. Tumanggi lang silang humarap sa kamera dahil kasalukuyang naninilbihan pa rin sila sa gobyerno at takot silang mabalikan ng pamahalaan katulad ng ginawa nito sa ibang mga whistleblower. Pero ayon sa kanila, sa isang salo-salo sa bahay ni Speaker Joe De Venecia noong 2004, kung saan imbitado ang ilang opisyal ng gobyerno ng China, kabilang ang Chinese ambassador, kinukumbinsi raw ni De Venecia ang mga ito na pondohan na ng China ang North Rail Project sa pamamagitan ng pautang. Ang sagot umano ng mga opisyales ng China, kailangan pumirma muna ang Pilipinas sa isang joint exploration sa Spratly bago sila pumayag na pautangin ng Pilipinas para sa North Rail. Ayon kay dating Senador Franklin Drilon, ganito rin daw ang ikinwento sa kanya ng ilang opisyal ng Foreign Affairs Department. I was told by a government official, that government official quoted a career diplomat as saying that she was present, or he was present, in that meeting, wherein the high official, or the Chinese ambassador at that time, I can't remember his name, explicitly said that unless this Spratly deal is signed, there is no North Rail contract. Said to who explicitly? Said to the speaker and in the presence of the DFA official. Subalit walang dokumentong direktang nagsasabi na kapalit ng maluwag na pagpapautang ng China sa bansa ay ang pahintulot ng Pilipinas na pasukin ng China ang Spratlys para maghanap ng langis doon at maging sa ibang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ganun pa man, makikita natin sa mga sumunod na kilos ng gobyerno na may basehan ang mga aligasyong ito. Ito ang mapa na sakop ng Tripartite Agreement na nagtuturo kung saang bahagi sa South China Sea gagawin ang Joint Exploration Deal. Pasok sa mapa ang Reed Bank, isang bahagi ng karagatan sa parteng kanluran ng Palawan. Halos 3 dekada nang nagbibigay ng Geophysical Survey and Exploration Contract o GSEC para sa Reed Bank ang Pilipinas. Ang GSEC ay isang lisensya na ibinibigay ng gobyerno ng Pilipinas sa mga nais maghanap ng langis sa teritoryong ito. Maski kailan ay hindi nakialam ang China dito dahil malinaw sa lahat na bahagi ito ng Pilipinas. Ang Forum Energy ang kumpanyang nabigyan ng GSEC noong 2002. Alam natin na yung lugar na yan is a gas condensate prone area. That's why we're there. Kaya hindi namin binitawan yan. That's why I've been doing work there since 1990 in the 90s. Kasi alam namin na may gas dyan, may gas and condensate. Matapos gumastos ang forum ng mahigit na 6 na milyong dolyar, hiniling nila sa Pilipinas na ituloy ang unang napagkasundo ang service contract ng kanilang GSEC na magpapahintulot sa kanilang mag-drill para makuha ang langis sa Reed Bank. Pero sabi ni Apostol, dahil sa kasunduan na pinasok ng Pilipinas sa China at Vietnam, hindi na malinaw kung sila pa ang magtutuloy ng pagmina ng langis sa Reed Bank. When you get a GSEC, attached to it is a service contract, such that when you exercise the option to convert the GSEC into a service contract, it doesn't take long. I would say that with what I know about the industry, that's not normal. Labis din ipinagtataka ng forum kung bakit biglang kine-question ng gobyerno ang kanilang kakayahang maisagawa ang proyekto. Pumunta kami dyan kasi binigay nga sa amin eh. Binigay nga sa amin. Besides, you have to understand that, it's not hard to raise money to do exploration with the present oil price. It's not hard. If they're referring to financial capability, it's a London listed company. We can raise money if it's needed. Para makita raw natin ang halaga ng Reed Bank sa posibleng maitulong nito sa bansa, tumingin lang daw tayo sa katabi nitong natural gas field, ang Malampaya. Nadiskubre ito ng kumpanyang Shell Philippines BV noong 1992, 80 kilometro mula sa mainland Palawan. At ang natural gas na nakukuha dito ngayon ay napakalaking tulong sa buong bayan. Ilang porsyento ng ginagastos natin sa pagbili ng langis sa ibang bansa ay nabawasan dahil dito. Ang perang nakukuha ng lalawigan mula sa Malampaya 3 beses na mas malaki kaysa Internal Revenue Allotment na binibigay ng gobyerno. Sa bagong landang interim agreement, bagong issuing executive order ni Pangulong Gloria, ay nakatanggap ngayon ang pamahalang panlalawigan ng 2.6 billion pesos itong taong lamang ito. 2.6 billion? Yes. Dahil sa pera nang galing sa Malampaya, mas marami silang proyektong nagagawa para sa mga taga-Palawan. Magmula sa pagkukongkret ng karsada, pagbibigay ng farm-to-market roads,
paggagawa ng mga tulay, paggagawa ng mga school buildings, daycare centers, tapos meron tayong mga social services na kalagay dyan, paglalagay ng mga ospital, etc., etc., etc. So, ibig sabihin, ibinabalik din natin doon sa ating mga barangay at mga kababayan kung yung kakulangan po ng serbisyo ng pamahalaan. Bagamat kaalyado ni Pangulong Arroyo si Governor Reyes, nangangamba siya sa kasunduang binasbasan ng Pangulo. Pagka hindi natin pinaglaban yan, baka naman mamata-matahin na lang tayo ng ating mga kapitbahay. Sabi nila, pwede pala natin pasukin itong bahay nila kahit na hindi tayo kumatok. Pero dito po, nakita natin na hindi na po kumakatok, nasa loob na sila ng ating tahanan. So, meron hong problema yan. Hindi lang nasa loob na sila ng tahanan, nasa loob sila ng tahanan natin, at sasabihin pa nila na, teka muna, huwag kayong mag-explore dito sa tahanang ito dahil sakop namin to. Ako'y naninindigan. Ayon sa mga abogadong sina Roque at Pangalangan, isang patunay na pinahina ng gobyerno ang sovereignty natin sa pakikipagkasundo sa JMSU, hindi lamang sa Spratlys na inaangkin din ng ibang bansa, kundi pati sa mga teritoryong kinikilalang atin, teritoryong kinikilalang bilang parte ng Palawan. Dismayado naman ang ilang taga-Palawan. Sila raw na mas malapit sa pinagtatalo ng teritoryo ay huling nakaalam ng tungkol sa JMSU. Actually, ang mga Palawenyo ay still in the dark, no, tungkol sa issue ng Spratlys. Kung hindi nga naging naglabasan sa news, sa TV, nadidiscuss sa radyo, hindi malalaan ng taga-Palawan. No? Kaya yun pala naman yung agreement na yun 2004 pa. Maging ang mayor ng munisipyo ng Kalayaan, nalaman na lang daw nila ang kasunduan matapos ito malagdaan. After it was signed, when they are going to conduct their seismic survey operations, that's the time that they requested us, or they gave us some information to advise our fishermen in the area. Isa si Mang Epifanio sa mga mangingisda ng Puerto Princesa na apektado ng usapin sa Spratlys. Bagamat malayo siya sa Spratlys, isa siya sa mga naaapektuhan sa usapin dito. Pagka kami dumadaan dyan, hindi ako kami nakadikit doon sa area na yan. Dahil minsan may binaril na dyan Dyan ang isda, binaril. Di takbuhan na kami. Pero sa kabila ng masamang karanasan, nagawa pa rin ni Mang Epifanio na magbiro sa mainit na issue. Okay lang sana kung Vietnam, mabait. China, loko China Pero sa likod ng pagak na tawa ay may pangamba sa mga kilos daw ng Pangulo na tumatayong ina ng bayan. Sa atin yan Ba't kailangan niya ibinta? Para sa mga anak niya yan Kasi ang pinakamagulang natin dito Huwag niya ibibinta sa ibang bansa. Hindi tayo mawawalan Hindi kawawa yung mga bagong tubo dyan. Hindi bala sa amin, mga tatanda na, patapos na kami, sila mag-uumpisa pa. Kawawa naman. Dahil sa kasunduang pinasok ng Pilipinas, tila hindi lang tayo ang makikinabang sa mga likas na yamang tulad ng langis. Pero mas nakakalungkot marinig na may nakinabang din daw sa mga proyektong pautang na ibinigay ng China sa Pilipinas, kapalit ang kasunduang hindi lang naging dahilan para makompromiso ang ating teritoryo, kundi kasunduang labag pa raw sa ating batas. Masyado tayo mapagbigay. Oo. Mahirap din yung masyado mapagbigay Iniisaan yung mga ganyan. Tinatanggi ng gobyerno na sinusuko na nila ang pag-aangkin sa Spratlys kapalit ng malaking pautang mula sa China. Pero iba ang mensaheng pinaparating ng kilos ng gobyerno pagkatapos nilang lagdaan ang JMSU. Bumisita tayo sandali sa Palawan at sa batasang pambansa. Sa kabila ng pagtanggi ng gobyerno na sinusuko na ng Pilipinas ang pag-angkin nito sa Spratlys kapalit ng maluwag at malakihang pautang ng China, iba ang mensaheng napaparating ng mga pangyayaring sumusunod sa pagpirma ng JMSU.
This map shows... Nariyan ang nangyari sa Forum Energy na pagkatapos natin bigyan ng lisensyang maghanap ng langis ay ayaw na natin payagan ipagpatuloy ang eksplorasyon kahit malaki ang posibleng benepisyo nito sa ating bansa. I think that the debate was going on well, all the issues were being clarified, but yet we are suspending this bill. And I think we're suspending it. At ngayon naman sa Kongreso may panukalang batas na halos pasado na, biglang inatras pa. Ito ang House Bill 3216, mas kilala sa pangalang Baseline Bill. Ito sana ang tuluyang magpapatibay ng ating pag-angkin sa ilang bahagi ng Spratlys. Ayon sa may akda ng Baseline Bill na si Congressman Antonio Cuenco ng Cebu, noong Disyembre 2007, naipasa na sa second reading ng lower house ang Baseline Bill. Sa karaniwang proseso ng Kongreso, kapag pumasa na ang isang panukala sa second reading, seremonya na lang at pasado na ito. Pero kakaiba ang nangyari sa Baseline Bill. Nagtaka kami, bakit ba hindi ito binovote on third reading? Nalaman namin na kaya pala mayroong pumipigil. Bigla daw nagpatawag ng emergency meeting ang komite na nagsulat nito. At pagkatapos nagdesisyon sila na bawiin na muna ang Baseline Bill para baguhin. Na tumututol ang China rito dahil malalagay daw sa alanganin yung kanilang claim. Pero ang sagot ko, paano yung claim natin kung makikinig tayo doon sa isang bansa? Hindi natin masisisi ang mga dayuhang bansa kung sila gagawan o papasok sa mga kontrata na magsisilbi sa kanilang mga national na interest. No? Ang sinasabi ko lang sa ating mga policymakers at mga namumuno dito sa Pilipinas, wala pong ibang magiging loyal sa Pilipinas kung di ang Pilipino. Formal palang inireklamo ng China ang pagsama ng Spratlys at Scarborough Shoal sa opisyal na teritoryo ng Pilipinas. Sa isang note verbal na pinabigay ng embahada ng China sa Kongreso, giniit ng China na kung itutuloy ng Kongreso ang pagsama ng Spratlys at Scarborough Shoal, masama ang magiging epekto nito sa pagkakaibigan ng China at Pilipinas. Siguro, siyempre lahat ng bansa pinagtatanggol yung kanilang interest. Pero hindi maibig sabihin na magpapapressure tayo. They are objecting because they are claiming Scarborough Shoal. Nagkaroon ng mainit na diskusyon, kaninong interes ang papanigan. Bandang huli, pinagbigyan ng Kongreso ang hiling ng China. Tayo, di ba tayo marunong magalit? Bakit yung galit ng kabila ang iisipin natin? Thank you. Ayon kay Congressman Goles, hindi pangkaraniwan ang ginawa nilang pag-aatras ng panukalang batas. Tingin ko parang malakas ang pressure kasi doon na lang sa Committee on Foreign Affairs, nung mag-meeting sila agad-agad, after ng Committee on Rules meeting ng pinahayag ni Congressman Cuenco, yung pressure nang gagaling sa labas, nag-meeting sila, biglang nagbaliktaran yung mga miyembro. So, posible, baka may kumausap sa kanila. Mula sa orihinal na panukala ni Cuenco, gusto nang tanggalin ng mayorya ang Spratlys at Scarborough Shoal sa boundary. Ibig sabihin nito, pati ang Kongreso, niluluwagan na ang kapit sa islang kinikilala nating parte ng ating teritoryo. Ang DFA naman, imbis na bantayan ng interes ng mga Pilipino, nagiging spokes entity siya para sa China, mukhang mapipilit pa nila ngayon ng mga representante ng taong bayan na i-give up yung claim natin sa Spratlys. Sa akin, 1 + 1 = 2 napakalinaw. Itong pruweba na nagwagi nga ang mga Chino sa pagbili ng ating teritoryo. Masyado tayo mapagbigay. Oo. Mahirap din yung masyado mapagbigay. Iniisahan yung mga ganyan. Pwede naman nating sabihin nagkataon lang ang lahat na ito, na pagkatapos pinamahan ng gobyerno ang Spratly deal kasama ng China, nagkataon lang na pinapaalis na ang mga kumpanyang matagal nang nakapwesto sa Palawan. At nagkataon lang na balak nang umatras ng Kongreso sa isang panukalang magpapatibay na sana sa pagmamay-ari natin sa Spratlys. Kung ganon, baka nagkataon lang din ng biglang pagbuhos ng pautang mula sa China kasabay ng lahat ng ito. Napakaswerte naman ng China kung ganon. We want your children, grandchildren, and the future generation of Filipinos na mabuhay ng matino at mahusay. Kung ang sagot mo dyan, oo, dapat makialam ka. Mula nang makipagpirmahan ang Pilipinas, Vietnam at China sa Joint Seismic Agreement na ayon sa mga eksperto ay labag sa batas, $2 bilyon kada taon ang bubuhos na pautang sa Pilipinas mula sa China. Dahil dito nabuhay ang mga proyektong North Rail, South Rail, Cyber Education, ZTE at iba pang malaking proyekto na hindi pa nabubusisi ng publiko. At dahil hindi mahigpit ang mga kondisyon sa mga pautang na ito,
halos lahat naman ng proyektong nabusisi ng publiko ay may bahid ng katiwalian. Gaya na lamang ng $130 million o 5 billion pesos na kickback na ibinulsa umano ng ilang taga-gobyerno. Halaga pa lang ng umano'y kickback sapat na para ipagawa ang may 1,400 silid-aralan, 44 na milyong libro para sa mga estudyante, higit na kalahating milyong upuan, pambayad sana sa mga halos 3,000 guro at panustos sana sa mga pangangailangan sa computer ng mga eskwelahan. Tandaan natin, ang halagang ito ay ang nabulgar na suhulan sa ZTE deal pa lang. Meron pa kayang ganitong anomalya sa ibang proyekto na hindi pa natin nalalaman? Samantala, habang naghahanap ang pamahalaan ni Pangulong Arroyo ng proyektong maaring pondohan ng China, unti-unti nitong pinagbibigyan ng sunod-sunod na hiling ng China tungkol sa Spratly. Pinatitigil ang eksplorasyon para sa langis sa ibang bahagi ng Palawan. Ipinababawi sa Kongreso ang isang panukalang batas na magpapatibay ng pag-aangkin ng Pilipinas sa Spratly Islands. Habang patuloy pa rin ang Joint Marine Seismic Undertaking ng Pilipinas, China at Vietnam. Noong Marso 16 lang, dumaong ang barkong Nanhai 502 sa Puerto Princesa, sakay ang 44 na Chinese at isang Pilipino. Ito ang barkong gumagawa ng seismic mapping at kagagaling lang nito sa Spratlys. Para kay Mon Casiple, ito ay isang pagtataksil sa bayan. Pinamimigay na nga. Ganun ang epekto nun. Ngayon, in return for what? I don't think the Philippine Republic is the one ang beneficiary. Kaya nga merong anggulo dito na dapat imbestigahin pa yung corruption. Mga kilos ng gobyernong ito na imbis na patibayan ang ating posisyon sa teritoryong inaangkin natin, mas pinapahina pa ito. Well, mahirap nga maghanap ng direct link unless somebody talks, ano? Hinihintay nga natin na magsalita dyan. Ang pwede mo lang sabihin, meron talagang maliwanag na sequencing dito. Meaning yung timing. Na after September 1, 2004, nung sinainan yung seismic study na yan, ay coincidentally, nagsimula na rin yung mga planning at actual na pagbigay ng mga Chinese loans sa Philippine government. Hindi kaya nagkataon na? Mahirap sabihin nagkataon in the sense na we did not present China with a bill of projects. Iba yung sequence eh. Yung sabi nga ni Senator Marujas, this is a supply side type ng development planning. Nauna yung pera at saka naghanapan ng project. Sa totoo lang ay hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang interes natin sa ibang bansa. Tungkulin ito ng ating pamahalaan. Pero paano ang gagawin natin kung ibang interes ang inaasikaso ng sarili nating gobyerno? Nung nakaraang digmaang pangdaigdig, libu-libong Pilipino ang namatay sa pakikipaglaban sa mga Hapon para protektahan ang ating bansa, ang ating teritoryo. Ngunit ngayon, niwala isang putok ng isang baril, sinusuko na ba natin ang ating teritoryo? Hindi dahil pinaulanan ng China ng bala ang bansa, kundi dahil pinaulanan ng pera ang ating gobyerno. Pera na maaring pupunta lamang sa bulsa ng iilan. Pera na kailangan din bayaran ng mamamayang Pilipino. Do you want your children, grandchildren, and the future generation of Filipinos na mabuhay ng matino at mahusay? Kung ang sagot mo dyan, oo, dapat makialam ka. Kasi these are resources na in so many countries like yung mga nasa Middle East, nagamit nila yung resources niyan para magkaroon ng development yung kanilang bansa. Totoo man o hindi ang mga bintang, mahalaga para sa ating lahat na pag-aralan ng mabuti ang mga kasunduang pinapasukan ng gobyerno sa ngalan ng taong bayan. Dahil tayo mga Pilipino lamang ang pwedeng magbantay sa sarili nating interes. Ako si Ricky Carandang, ang inyong naging correspondent.